What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2741 hanggang 2745. Hanggat ang kasalukuyang konstitusyon ng Aaron ay nababahala, ang alkohol ay hindi makakasira sa kanyang katawan. Bukod dito, hanggat handa ang Aaron, ang alkohol ay direktang sumangga sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang katawan. Sa makatuwid, kumpara sa Aaron's drinking power, siya ay lubos na naghahanap ng kamatayan. Maaari siyang uminom ng mga espirito bilang ordinaryong tubig. Ang Hell Road ay may kabuoang 30 tasa. Nang makarating si Aaron sa 15 tasa, uminom siya ng 5 tasa, at nahihiya na siya. Napakahirap lunukan. Ngunit ang aksyon ng Aaron, nang walang anumang pagkaantala, uminom ng 1 tasa, ay agad nakukuha ng 2 tasa. Nang makita ni Yao Hanxing ang sitwasyong ito, hindi niya namamalayan ang kanyang lalamunan. Kailangan niyang sabihin na minamaliit niya ang Aaron at gusto niyang malasing sa kahon. Maaari niyang alisin ang Aaron at gawin ang anumang gusto niya ngayong gabi. Ngayon, sino ang makakainom sa kanya? Isa na itong Dionysian. Ay, hindi ko kaya. Nang inumin ng lalaki ang 8 tasa, sa wakas ay hindi na niya ito mabuhat. Parang apoy na naglalagablab sa kanyang tiyan. Suko na ako. Aaron smile. Dahil sumuko na ang kabilang partido, pwede na talaga siyang tapusin. Pero hindi siya tumigil. Sa halip, ininom niya ang lahat ng 30 baso ng alak. Nakakapanganga ang iba. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Aaron, na uminom ng buong set ng impyernong daan, ay hindi lasing, tulad ng walang nangyari. Ang galing. Little brother, grabe ang drinking capacity mo. I'm afraid na walang makakainom sa'yo sa Yanjing. Little brother, I didn't expect you to be so powerful. Ngayon lang talaga minamalas ang kapatid ko. Sinabi ni Aaron, dahil alam mong hindi mo ako maiinom, huwag mo akong guluhin. Pagkatapos noon, umupo ulit si Aaron sa sulok. Kahit na ito ay isang napaka hindi mahalata na lugar, sa sandaling ito ang naging pinakakapansin-pansin sa buong kahon. Halos lahat ay nakatingin sa Aaron gamit ang kanyang ekstrang ilaw. Sa partikular, ang ilan sa mga kababaihan ay masyadong mausisa tungkol sa Aaron. Ang gayong maliit na bata ay may napakaraming alkohol na hindi maiwasang magtaka ng mga tao. Walang magawang umiling si Yao Hanstar, hindi ba lasing si Aaron, paano natin siya maaalis? Pagkatapos ng ilang araw sa bahay, sa wakas ay bumalik siya sa araw ng pagsuporta sa isa't isa. Ayaw niyang mapahamak ng Aaron. Sa second half, maraming tao ang nahihilo na uminom. Samantalang ang lalaking nakainom kanina sa Aaron ay nakatulog na siya. Alauna pa lang ng umaga, sunod-sunod nang umalis ang ilang tao. Lahat ng lalaki ay may kasamang babae. Ito ang tuloy-tuloy na koneksyon sa pagitan ng kultura ng nightclub at kultura ng hotel. Pupunta ako sa banyo. Biglang tumayo si Yao Hanxing at sinabi. Aaron lamang got up, handa at Yao Hanxing magkasama, isang babae ang tumayo sa harap ng Aaron. Sa kanyang mga kamay sa leeg ni Aaron, sinabi niya sa isang mamantika at baluktot na paraan, maliit na kapatid, ano ang tingin mo sa iyong nakatatandang kapatid na babae? Bakit hindi mo hayaang dalhin kanya upang madama ang mundo ng mga adultong lalaki ngayong gabi? Naiinip na gustong itulak siya ni Aaron, ngunit hinawakan niya ang Aaron gamit ang kanyang mga kamay at tumanggi siyang bumitaw.
Ayaw mo ba sa tipo ng ate? Hindi ba ako maganda o hindi sapat? Kusa namang inayos ng babae ang kanyang neckline. Aaron dulang, malamig na boses ay nagsabi, umalis ka, hindi ako interesado sa iyo. Nang marinig ito, bakas ng kawalan ang mga mata ng babae, ngunit hindi siya direktang sumuko. Humiga siya sa balikat ni Aaron at sinabing, maliit na kapatid, napakahusay ng kapatid ko sa paglilingkod sa mga tao. Huwag mo bang subukan? Aaron, nakasimangot, tinulak siya palayo. Sa tingin niya, noong si Chi-Hien ay napakagandang babae, si Aaron ay maaaring maupo. Paano siya naaakit ng ganito kagandang babae? Magmadali sa labas ng kahon ng Aaron, lihim na pinagalitan. Yao Hanxing dahilan para pumunta sa banyo. Natatakot ako na ang isang tao ay nadulas, ang taong ito ay talagang hindi marunong sumulat ng mga patay na salita, sa kasong ito, nang wala ang kanyang proteksyon, ang kanyang buhay ay nasa linya. Tumakbo hanggang sa pintuan ng nightclub. Tinanong ni Aaron ang parking boy, nasaan si Yao Hanxing? Si Yao Hanxing ay madalas na bumibisita dito. Natural, kilala siya ng kanyang kapatid sa parking at sinabing, wala na siya. Huminga ng malalim si Aaron. Ang ganitong tanga ay hindi lumuluha kapag hindi niya nakikita ang kabaong. No wonder namatay siya last time, dahil hindi niya pinansin ang banta nito sa kanya. Malalim na ang gabi sa Yanjing. Hindi madaling hanapin si Yao Hanxing. At saka, may kutob si Aaron na pagkatapos umalis ni Yao Hanxing sa nightclub, tiyak na sinundan siya ng mga taong palihim na nagmonitor sa kanya. Hindi magtatagal ay may mangyayari. Dumating ang kabilang partido na may balak na patayin siya, kaya hindi gaanong oras ang natitira para sa Aaron. Kung hindi mo mahanap si Yao Hanxing sa lalong madaling panahon, natatakot akong maging bangkay siya. Ang Aaron ay papunta sa isang eskinita. Kapag ang kanyang mga mata ay pumuti, ang kamalayan ng Aaron ay sumasakop sa lahat ng mga lugar sa malapit. Kahit anong mangyari ay hindi makatakas sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, naabutan na ni Yao Hanxing ang isang Golden Cup car. Pagbaba pa lang ng young master sa kotse na may dismayadong mukha at handang makipag-usap sa may-ari ng sasakyan na nasa harapan niya, ilang malalaking lalaki ang biglang bumaba mula sa kotse ng Jinbei, na nagpakalasing kay Yao Han. Si Yao Hanxing, na gustong tumakas kaagad, ay napahawak sa kwelyo bago siya bumalik sa sasakyan, ikaw. Anong gusto mong gawin? Natatakot na tanong ni Yao Hanxing, sumama ka sa amin ng totoo, o papatayin kita. Banta ng isang malaking lalaki kay Yao Hanxing. Si Yao Hanxing ay matalino sa lahat. Sa oras na ito, huli na para magsisi. Ang tanging natitira sa kanyang puso ay nawala sa isang iglap. Sa totoo lang sa Golden Cup car, si Yao Hanxing ay nanginginig ng walang malay. Dahil kasama siya sa co-pilot, may nakita siyang pamilyar na mukha, na siyang taong nasaktan niya. Diretso ang kotseng Jinbei sa labas at pumasok sa isang abandonadong pabrika ng salamin. Nang si Yao Hanxing ay kinaladkad palabas ng sasakyan at nakita ang kanyang kalaban na papalapit sa kanya na may hawak na baseball bat sa kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay puno ng bangis, nagsimula siyang magsisi na hindi nakinig sa Aaron. Kung may panghihinayang gamot na dapat inumin, hindi pipiliin ni Yao Hanxing na itapon ang Aaron, Kuya Yang, hindi ko inaasahan na pupunta ka sa Yanjing, nanginginig na sabi ni Yao Hanxing. Isang malamig na ngiti ang pinangalan ng kapatid ni Yang. Pagkarating niya sa gilid ni Yao Hanxing, hinampes niya ng stick ang hita ni Yao Hanxing. Grabe ang sakit, hayaan mong umiyak si Yao Hanxing sa sakit. Si Yao Hanxing ay patuloy na umiiling at itinatanggi ang katotohanan na siya ay tumatakas. Nang makita niyang muling gamulong sa kanyang harapan si Kuya Yang, ang walang hiya na si Yao Hanxing ay lumuhod ng diretso. Oo, nakaluhod siya. Para kay Yao Hanxing, ang nangingibabaw na pangalawang henerasyon, ito ay isang hindi kapanay-paniwalang bagay, ngunit hindi ito magugulat sa mga tao. Ang pamumuhay sa ilalim ng proteksyon ni Yao Yuhai mula pagkabata, si Yao Hanxing ay nagdulot ng maraming problema, ngunit lahat ng mga ito ay nalutas na, at halos lahat ng mga ito ay hindi magkakaroon ng anumang karugtong, na siyang dahilan upang mabuo niya ang isang estado ng pag-iisip na hanggat nandyan si Yao Yuhai, hindi siya malalagay sa panganib. Ang ganitong uri ng lakas sa ibabaw ay talagang isang ilusyon, at ito ay madaling masira. Halimbawa, ngayon, nang makilala ni Yao Hanxing ang kapatid na si Yang, na determinadong pumatay, bumagsak ang kanyang malakas na dumi, at talagang nakaramdam siya ng takot.
Kung wala ang proteksyon ng kanyang ama, nararamdaman ni Yao Hanxing ang tunay na panganib, kaya sa kasong ito, ang dignidad ng nangingibabaw na ikalawang henerasyon ay hindi dapat banggitin. Kuya Yang, I'm sorry, I'm wrong. I can make it up to you. Whatever you want, please let me go. Nakaluhod, nagsimulang yumuko si Yao Hanxing at humingi ng tawad kay Kuya Yang. Pero sino si Kuya Yang? Isa siyang mamamatay tao sa mundo. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Yanjing, ang layunin niya ay patayin si Yao Hanxing, hayaan ang iba na makakita, at maglakas loob na pukawin siya hanggang sa wakas. Sa makatuwid, kahit anong gawin ni Yao Hanxing, imposibleng patawarin siya ni Kuya Yang. Ngayon marunong na akong humingi ng awa. Mayabang to dati, pero naalala ko sabi mo kapag pumunta ako sa Yanjing, papatayin mo ako. Ngayon nandito ako. Gusto kong makita kung paano mo ako pinatay. Tapusin ang pagbigkas ng mga salitang ito, muling kumaway ng stick si Yang elder brother, huwag mag-iwan ng ekstrang lakas ng tama sa balikat ni Yao Hanstar. Mapait na tumili si Yao Hanxing. Para sa isang taong katulad niya na halos hindi na nagdurusa sa balat at laman, hindi niya kayang tiisin ang ganoong sakit. Kuya Yang, I really know I'm wrong. I don't dare anymore. As long as kaya mo akong bitawan, I can promise you anything. Si Yao Hanxing, na may matangos na ilong at luha, ay hindi na mayabang at nangingibabaw tulad ng dati. Isa siyang duwag. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay tumingkayad, hinawakan ang buhok ni Yao Hanxing, inilabas ang kanyang mga ngipin at sinabi, alam kong may impluensya ang iyong ama sa Yanjing, ngunit nakakalimutan mo kung sino ako. Kung gusto mong patayin ka, papatayin ka. Ang sinasabi ko hindi umutot. Nang inag si Yao Hanxing, ang mga mata ni Yang brother ay hinayaan siyang makaramdam ng matinding lamig, alam niyang hindi nagbiro ang kapatid ni Yang sa kanyang sarili. Ngunit ang magandang panahon para kay Yao Hanxing ay kasisimula pa lang. Ang pamilyang Yao ay mayroon pa ring hindi mabilang na pera na naghihintay para sa kanya na sayangin. Kung mamatay siya ng ganito, hindi papayag si Yao Hanxing. Sa oras na ito, naisip ni Yao Hanxing ang Aaron. Hindi ba sinusubukan ng taong ito na protektahan ang kanyang sarili? Sa kritikal na sandali, paano ang mga tao? Bakit ka nawawala? Damn Aaron, paano siya malalagay sa ganitong panganib kung hindi siya nakikinig sa kanya? Nakalimutan na ni Yao Hanxing kung paano siya nakalusot sa harap ng Aaron. Sa kanyang puso, sinisi niya ang Aaron sa kanyang kawalang kaya at hindi niya pagtupad sa kanyang mga obligasyon. Kaya naman nilagay niya ito sa panganib. At kung hindi sinabi ni Aaron na maaari siyang umalis ng bahay, hinding-hindi ito gagawin ni Yao. Ito marahil ang mentalidad ng maraming mapagkunwari na malalakas na tao. Walang masama sa kanila, at para silang nasa langit. Kapag may nangyari, tinatalikuran na lang nila ang kanilang responsibilidad. Kung hindi siya umalis ng tahimik, paano niya haharapin ang ganoong kritikal na sitwasyon? Iniunat niyang kuya ang kanang kamay sa oras na ito, isang kamay ang nag-abot ng butterfly knife sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, direktang natakot si Yao Hanxing na umihi. Umiling siya, sinabi niya kay Kuya Yang, hindi. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Brother Yang, idinikit ang kutsilyo sa mukha ni Yao Hanxing at sinabing, ikaw ay isang tao na hindi marunong sumulat ng kamatayan noong ipinanganak ka. Lagi mong iniisip na kung mayroon kang proteksyon ng pamilya, ikaw can be lawless. Hindi mo ba alam na may araw sa mundong ito, hindi lahat ng tao ay karapat-dapat mong i-provoke, tulad ko. Alam kong mali, pero huli na. Hinawakan ni Yang elder brother ang buhok ni Yao Hanxing sa isang kamay at iginuhit sa leeg ni Yao Hanxing na may butterfly knife sa kabilang kamay. Si Yao Hanxing, na ang pandiya ay nabasa ng higit sa kalahati ng kanyang buhay, ay namutla at pumikit sa kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Sa oras na ito, isang napakabilis na boses ang tumunog. Mukhang hindi pa ako late. Ang pamilyar na boses na ito, hayaan si Yao Hanxing na makakita ng pag-asa, ay Aaron. Sumimangot si Brother Yang, ngunit hindi nagtagal ay inilipat niya si Yao Hanxing sa pagawaan ng basurang ito. Bukod dito, pinag-aralan din ni Kuya Yang ang ruta sa daan, iniiwasan ang lahat ng pagmamanman sa kalsada. Paanong may dumating ng ganoon kabilis? At isang munting bata, bilisan mong umuwi para hanapin ang nanay mo. Wala kang pasok dito. Yang Kuya disdain sa Aaron sabihin. Pakawalan mo siya, sabi ni Aaron.
Tumawa si Brother Yang at tumingin sa Aaron na parang biro. Sabi niya, "Little boy, ikaw lang ang gustong magligtas sa kanya. Are you kidding me? You don't think it's a joke what to do?" Humihingi ng paraan ang Aaron, "Kung gusto mong maging kasama niya sa daan patungo sa dilaw na bukal, masisiyahan kita," sabi ni Yang. Tumingin si Aaron sa mga lalaking nakapaligid kay Yang brother at sinabing, "Bakit? Iyan na ba ang basura?" Malamig ang mukha ni Yang kuya. Ang maliit na umot-o na bata na ito ay maaaring maging napakalaki ng tono, hindi inaasahang hinahamak siya ng mga taong ito. Alam mo, ang mga taong dinala ni Yang brother pabalik sa Yanjing sa pagkakataong ito ay mga nangungunang eksperto. Ang ilan sa kanila ay ang mga hari sa octagonal cage dati, at ang ilan sa kanila ay ang mga malakas na may napakataas na antas ng pagkumpleto ng gawain sa organisasyon. Kahit saan sila ilagay, lahat sila ay top-notch. Ngayon, hinahamak ako ng isang maliit na bata. Para sa mga ordinaryong tao, talagang makapangyarihan ang mga tauhan ni Yang brother. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maging kanilang kalaban. Pero Aaron, ordinaryong tao ba siya? Ngayon 3,000, kahit na ang buong apocalypse, ay hindi maaaring maging kanyang kalaban. Bata, ikaw mismo ang humingi nito. Huwag mong sabihing wala akong pakialam sa iyo kapag nakita mo ang Panginoon ng impyerno. Sa mga salitang ito, sinabi ni Kuya Yang sa isa sa kanyang mga nasasakupan, "Humayo ka, tingnan mo ang maliit na bata kung ano ang makapangyarihan." Pagkatapos makinig ng lalaki sa utos, umalis ang 3,000 ng Koreano, ngunit tumingin sa kanyang nakaka-relax na paraan, siya. Malinaw na hindi nagbigay ng pansin sa Aaron, ngunit ito ay isa lamang sa mga mata ng mga tao malapit ng malaman ang pagbabanta. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!